Mula po sa Book of Genesis 1 verse 26 to 27. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ay mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila ay kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Ito po ay mga talata mula sa 2 Korinto 5:17. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Mula naman po sa Genesis 2, verse 7 po. Pagkatapos, ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok. Hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Magandang umaga po. Mula sa Hebrew 4, chapter 12 to 13. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinman tabak na may kabilayng magitalim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Walang nilalang ang makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hahayag at lalantad sa Kanyang paningin. At sa Kanya tayo'y magsusulit ng ating mga sarili. Ang salita ng Diyos. Pagbasa mula sa Aklat ni San Juan, chapter 6, verse 63 and 68. Sinabi ni Jesus, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu, at ito ang nagbibigay buhay. Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa po ba kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Mula sa 3 kabanata, versikulo 16 hanggang 17 ng 2 Timothy. Ang lahat ng kasulatan ay inasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagturo ng katotohanan, sa pagsaway ng kamalian, sa pagtuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. At ngayon po, masasaksihan po natin ang pagbibigay ng Biblia para po sa lahat ng ating mga mula kay Mayor, Vice Mayor at sa lahat ng ating mga konsehal. Amin po inaatasan ang PBS para bigay kay Mayor and Vice Mayor po at sa mga City Councils ang ating mga Biblia. And then mamaya po, ang lahat po narito ay bibigyan din po namin. Palakpakan po natin si Bishop. Maraming salamat po, Bishop. At ngayon naman po, for another announcement, tinatawagan ko po si Mr. Joseph Vincent Pastor C. Molina mula sa Market Administration Office. Magandang umaga po, Mayor Kiko. Magandang umaga po, Vice Dodot. Magandang umaga po sa mga konsehal po at sa lahat po ng mga kawani nandito. Pinipresent lang po ng ating palengke ang isang award na nakuha po natin. Malamang sobrang tagal na hindi pa nagkakaroon ng award ang palengke. Basahin ko lang po. Ito po yung award. Ito po yung award na nakuha natin. Excellence in Digital Adoption Award. Binibigay po ito sa mga top performing public markets na nag-effectively na nag-promote po sa mga vendors na ma-maximize
ang mga features and benefits ng digital wallet sa kanilang daily na transaction. Out of 76 public markets nationwide, 58 public markets po ang nag-qualify dahil po sa ordinansya. So sa mga sanggunian po, maraming salamat po. Palakpakan po natin ang ating sanggunian at kay Mayor Vico. Salamat po sa pagpasa ng ordinansa. Ano po ang meaning ng maximize na features? Hindi lang isang transaksyon ng QR code, whether may sales or umutang po o investment or nagpasa ng load, yun po yung ginamit. At sa dami-dami po, sa category po ng pinakamalalaking palengke po, sa dami po nationwide, Metro Manila at probinsya po, nag-number 1 po ang ating mutya ng Pasig Mega Market. Kaya mabuhay po ang ating mutya ng Pasig Mega Market, mabuhay po ang Pasigenyo, at mabuhay po kayo, Mayor Vico Soto. Maraming salamat po. Ito po, inaalay po namin ang award na to sa inyo po. Congratulations, Market Admin. Pasig Market. Pasig City Market. Congratulations. Maraming salamat po sa mga departamento na nangasiwa sa maikling programa sa umagang ito mula sa Economic Sector, BPLD, and Cooperative Development Office. Ako po si Emil Larion. Ako po ang naging guro ng palatuntunan ngayong umaga. Maraming salamat po. At pakinggan naman po natin ang mensahe ng ating punong lungsod ng Pasig. Mga kasama, palapakan po natin, Mayor Vico Soto. Magandang umaga sa ating lahat. Parang uulan na, kaya isi-shortcut ko na lang po maligayang paggunita ng National Bible Month. Maraming salamat sa mga kasama natin mula sa City of Pasig Ministers Alliance at pati sa Philippine Bible Society. Maraming salamat po sa ating Vice Mayor, sa ating City Council, sa lahat ng ating mga kawani. Magandang umaga. Next week na lang po ako magbibigay ng mensahe dahil umaambon na, adjourn na po tayo. Magandang umaga po. Taas po natin ang ating kanang kamay at sabay-sabay po nating bigkasin ang pananumpa ng watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatan nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na ipinakikilos ng sambayang ng makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Muli itaas po natin ating kanang kamay para sa panunumpa ng lingkod bayan. Ako ay isang lingkod bayan. Pangangalagaan ko ang tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan, at kausayan ng walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ko at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa lingkod bayan. Lilinangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay mapaglingkuran ko ng buong kausayan ang sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa katiwalaan sa pamahalaan. Pipigilan at isisiwalan ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Isasabuhay ko ang sanglingkod bayang makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Tutugon ako sa mga hamon ng makabagong panahon tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa, at panatag na buhay. Sa mga tungkulin at hangaring ito, kasiyahan nawa ako ng may kapal. Thank you, John Troy. Ngayon po ay ginugulitan natin ang mga sumusunod. Araw ng Republika Pilipino 1899, Proclamation Number 533, Series of 2013. Children's Week, Proclamation Number 190, Series of 1964. Courtesy Week, Proclamation Number 449, Series of 1965. Goiter Awareness Week, Proclamation Number 1188, Series of 2006. And Philippine Bible Week,
Proclamation number 124 series of 2017. At ngayon naman po, tinatawagan ko po si Bishop Insyong ulit para po sa kanyang announcement. Isang mahalagang pagkakataon na alalahanin po natin na ang bansang Pilipinas ay gumagalang sa salita ng Panginoon. Kaya ito po yung Bible Month celebration na ginagawa po natin tuwing buwan ng Enero. At bago po ako explain ay gusto ko pong tawagan muna ang from Philippine Bible Society. Siya po ang HR manager natin doon upang mabigay ng 3 minuto na pangungusap patungkol po sa ating ginagawang okasyon. Tinatawagan ko po si Sister Maribig Velasco. Maraming salamat po. Ladies and gentlemen, mga kahangahangang employees ng Pasig City, magandang umaga po, Mayor, sa inyong lahat. Isang karangalan po para sa akin na tumayo sa inyong harapan upang kasama ninyong mag-celebrate ng National Bible Month. Ito po ay mula sa Proclamation number 124 ni President Rodrigo Roa Duterte. Adikain po ng 1987 Constitution na matatag ang ating bansa sa mga ethical at spiritual values para ma-maintain ang pinakamalakas na moralidad sa ating lipunan. Mahalagang source ng mga principles na ito ang Bible na sinubok na ng panahon. Sa pamamalakad sa gobyerno, parang kompas ang Bible na nagbibigay ng mga katotohanan na tumatawid sa personal, cultural at political boundaries. Ang mga teachings nito ay tungkol sa justice, compassion at integrity ay parang anchor ng ating mga mahal na government leaders at maging mga ordinaryong mamamayan na katulad natin. Ang sabi po sa Micah 6:8, babasahin ko po ang Bible na Pinoy version na pinablish ng Philippine Bible Society. Ito ang hinihingi ni Lord. Gawin ang makatarungan, magmahal ng tapat, at humble na sumunod sa Diyos. Kaya nga, sa ating pag-navigate sa masalimuot na buhay sa ngayon, nagsisilbing paalala ang Bible sa kahalagahan ng pagkakaroon ng fair and just governance. Nagsisilbing malakas na force din ang Bible para i-unite ang mga tao mula sa iba't ibang lugar at paniniwala at magkasundo sa iisang purpose. Kaya panahon ng refleksyon, gratitude at panibagong commitment ang National Bible Month para sa paghubog sa ating bayan. As we commemorate this special month, yakapin natin ang wisdom ng Bible at isabuhay ang mga teachings nito sa ating sarili, sa ating mga pamilya at sa ating lipunan. Babasahin ko po muli siya ang Pinoy, ang Bible Pinoy version mula sa 2 Timothy 3:16 to 17. Ang lahat ng mga nakasulat sa scriptures ay galing sa hininga ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway sa mali, pagtatama sa likong gawain, at pagbibigay ng guide para sa tamang pamumuhay para sa bawat nagsaserve sa Diyos ay maging qualified at ready na gumawa ng lahat ng klase ng mabuting gawain. Mula po iyan sa 2 Timothy 3:16 to 17. Thank you po at i-bless nawa ng Diyos ang ating bansang Pilipinas. Magandang umaga po.